will give you the treasures and riches stored in secret places. Welcome back sa ating treasure marker analysis segment, at sa pagkakataon na ito ay jackpot marker na naman ang napadala sa atin. At bago tayo magpatuloy, shoutout muna sa lahat ng ating mga ka-TH na nanonood ngayon buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa ating mga ka-TH in abroad. Sana ay nasa mabuting kalagayan. Magandang buhay at magandang oras mga ka-TH. Ito yung padala sa atin ngayon. Napakaganda nito na marker kasi ito yung hinahanap natin ng mga tinatawag na sucker deposit, treasure inside enclosed in this big rock. Okay, meron siyang marka na bilog, ayan, at sa ibabaw niyan ito yung jackpot kasi narito yung butas. At kapag imbudo marker yan, kapag ganito ang butas niya na itsura, paliit yan, pag ganyan, kapag ganyan na paliit, galing dito medyo malaki ang butas and then paliit siya, yan ang tinatawag na imbudo. Bakit tinatawag yan na imbudo? Okay, merong crack yan, ganyan sa loob ng bato, and then ang ilalim niyan ay merong chamber, at ang chamber niyan ay mapupuno yan ng tubig na dumadaloy galing sa mga ulan. Mapupuno yan. Bakit mapupuno? Okay, meron kasing mga gold bars na nakalagay sa loob, at ang mga gold bars, para magiging maganda ang kanyang estado, kahit na matagal siya dyan, ay kailangan niya ng malamig siya. Kasi ang gold ay di ba sa ilalim niya ng lupa, at under the water table ang mga natural gold. Kaya kailangan ng gold na malamig. Kaya ganyan ang mga ginawa ng mga Hapon, nilalagyan nila ng imbudo para ang mga patak ng ulan ay dadaloy sa loob. Para preskong-presko, kung isda pa yan ay preskong-preskong mga isda. Yan ang mga ginto. Ngayon itong circle, nagsasabi siya na treasure in the spot, on the spot, kung saan ka nangatinginan, dyan ang treasure. Meron pang mga butas dito ito, pero medyo ano na siya, hindi tayo makapagsabi na man-made yan. Pero ito man-made talaga yan, saka ito. Okay, ngayon, ang hugis ng bato, parang pa-triangle siya, no? Pwede ring matulis ito dito. Pero ganun pa man, kahit ganyan yan, siguradong nasa loob pa rin ng bato ang item. Kaya ang pagbiyak nito, ito ang problema, kasi talagang biyakin nyo to. Ngayon, kung familiar kayo sa Wedge and Feather, mabibili ito sa Lazada. Ganito ang itsura ng Wedge and Feather. Ayan. Okay, at marami yan. Bili kayo niyan ng mga 6. Dito pinupukpok yan dito sa ibabaw. So kapag gagawa kayo ng butas dito, kapag biyakin nyo to, ay lagyan nyo muna ng guhit. Ganyan. And then sa guhit ay diyan kayo gagawa ng butas. Barinahin. Kailangan nyo ng barina dito. Barina dyan. Ang lalim ng pagbarina ay kahit 2 inches lang. Basta't kakasya ang Wedge and Feather, ganyan. So ilagay nyo yan dyan. Nagaganyan. Nakalinya yan. And then pukpukin nyo hanggang sa mabaon lahat. Pati yung ulo. At kapag mabaon na yan lahat, dahil sa parang V-shape yan, ay talagang mabibiyak ang bato. Ito ang ginagamit sa sa labas sa pagbiyak nila ng malalaking bato. So ganyan. Sigurado biyak yan. Ngayon, kung wala kayong Wedge and Feather, ay pwedeng ganito na lang. Ganito lang siya, yung tinatawag na thumbtacks. So ito, ang haba nito ay nasa 4 inches.
4 or mga 4 inches lang para hindi siya hindi madaling masira. So maiksi lang siya. Ganon din 6, kahit wala na yung ganito, kahit na wala na yung wedge, ganyan lang. Pwede na rin yan, barinahin nyo, and then pukpukin nyo rin. At kapag nabao na yan lahat, kailangan ng butas ay ganito lang ang diameter ng drill bit ay ito, ang kunin na, yung sa may dulo, ang kunin na diameter ng drill bit. Kailangan masikip na masikip itong ibabaw, ito na portion. Dapat pagdating diyan ay masikip na para mabibiyak yung bato. Okay, so yan ang 90%. I believe na nandiyan talaga yan sa loob. Kasi narito yung treasure on the spot plus indicator na treasure inside, ang embudo marker. O ayan o, treasure on the spot. Ngayon, ang una sa lahat dyan, para hindi na kayo magbarina pa ng itong mga tamtaks, ay ikutin nyo muna itong palibot. So para ma-search nyo, ikutin nyo sa layo na 15 meters, ikutin nyo lang, and then ikot din sa 9 hanggang 5 palapit sa bato. At kapag may makita kayong mga bato doon na may marka, sigurado ang mga marka dyan ay ulo ng pagong na nakaturo sa bato, nakatingin dyan. Sa unahan merong arrowway, mga bato na triangle na nakaturo dyan, siguradong merong ganyan. Mga ulo ng bayawak, ng mga reptile, lahat yan nakatingin dito na bato. Kapag merong laman talaga ito, merong mga counter sign yan sa unahan. At kapag meron, ay sigurado na 99% na. Ngayon, pangalawa, kapag nabiyak nyo yan tapos walang laman, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Dahil pwedeng sa ilalim niya, pwedeng tinakip lang ito. Pwedeng sa ilalim niya, yan ang pangalawa. Bali, yan ay tinakip lang dyan ang bato. So parang ganito yan, drawing natin. So ito yung bato na merong butas at bilog. Ayan, so tubig ito. So pwedeng dito lang sa baba niya talaga ang treasure box. At ang lalim niyan ay mababaw na lang talaga. Mababaw na yan, 1 meter na lang. At itong malaking bato, yan ang ginawang takip. At marker na rin para malaman na treasure under ang item. Okay, kaya kung malapad yung bato at pinatong lang yung bato dyan at hindi yan nakabaon, hindi nagaganyan, ay siguradong tinakip lang talaga yan at nasa ilalim niya ang item. So ito ang pangalawang paghanap, pero doon pa lang sa una, sa treasure inside the rock, ay parang sigurado na. Okay, so hanggang dito lang mga katiyats. Good luck sa inyong lahat dyan. At huwag kalimutan manalangin. Humingi kayo sa siyempre Panginoon naman ang humingi kayo ng tulong sa Panginoon. Siyempre Panginoon naman ang may kapangyarihan sa lahat. Pangalawa lang yung mga elemento. Pero sa mga elemento, sa mga nagbabantay diyan ng mga espiritu, humingi din kayo ng paumanhin. Humingi kayo ng sa kanila, approval. Kausapin nyo ng mahina lang. Mayroong kakausap sa inyo dyan. At ang magandang oras sa pag-usap dyan ay alas 6 sa hapon. Kasi lalabas ng mga yan. Kausapin nyo lang na sana ibigay nila. Okay? At pwede nyong bilhin bali yan. Ang pagbili niyan sa kanila ay ang offer. Ngayon, ang pinakamadaling offer ay itong old coins. Ang mga old coins ay mga offering yan. Itatapon nyo yan dyan sa kanila.
para yun parang binili nyo para ibigay nila. Okay, so old coins. Kahit yung mga kalabaw na 2 pesos na mga kalabaw noon, yung mga 25 centimos na mga butterfly, mga Melchora, Aquino, ganyan, basta old coins, pwede na yan. Okay, so ako'y magpaalam na. Maraming salamat, at sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe para palagi kayong updated sa mga uploads. Hanggang sa muli, paalam at ingat kayong lahat.